May dala tayong pukot o yung ating range net po galing sa dati nating manukan. At dito sa labas ng ating manukan katambayan, nagtanim po tayo dito ng Madre de Agua. So, isa sa pinakamagandang gawin sa pagtatanim ng Madre de Agua, dapat yung itatanim po yung malalaki yung katawan. Tingnan niyo po, ilang araw lang po ito pero meron na pong dahon na tumubo. So yan yung kaganda sa paglalagay po ng mga malalaking Madre de Agua, katawan niya, puno. Ayan lang, nagdadagdag pa tayo dito para sa labas meron din po tayong pagkukunan po na pagkain nila, merienda. So sintong-sintro sila sa init. Dapat pag nagtanim ka, araw-araw nyo pong diligan para hindi po mamatay. Malaki pa yung area natin dito sa labas, pwede pang lagyan ng Madre de Agua. Meron nga din tayo dito sa suportahan. Yung mga manok natin naghihintay na po. Init na init, alas 3 po na hapon. May mga itlog na nga dito. Last time meron dito Karaniwan talaga ng mga manok na mga native, mga ganito, hindi heritage, ay sa itaas talaga yan sila nag-iitlog. Kaso nga lang, since wala pa tayong masyadong improvement dito, may mga nakita na po tayo nag-iitlog dito. Yan, sa gilid lang po, gilid-gilid. Yun yung dapat i-improve po sa ating manukan, mga itlog. Kaya dapat malagyan talaga doon sa pabahay nila para hindi po basta-basta mababasa ng ulan yung kanilang itlog at baka hindi pa pumapisa. So yan yung isa sa mga disadvantage. Yan, baka kainin ng iba din. Kita niyo po, parang tinatry niya po na tukain. Yung nagala ng mga manok na gaya po nito, mga native, hindi ka po mahihirapan mag-alaga. Kagandahan nito, isang pakainan, isang painuman. At kahit nga wala tayong incubator, pwede po tayo makapagparami gamit yung mga manok po natin o sila yung maglimlim. Hindi na sakit sa ulo. Hindi nga lang isahan yung pag-isa nila o sabayan. May iba na mahuli, may iba na mauna. So pwede din natin ipasama sa ating mga inahin kasi maganda naman yung ating area dito. Malaki, kaya wala tayong puproblemahin kung ipasasama natin sila sa kanilang inahin, kanilang mama, yung kanilang mga sisiw. At yung ating mga manok naman po dito, kita nyo po na net, gagawin po talaga natin itong breeding area po ng ating mga heritage chickens po, mga cross. May mga kaibigan din po talaga kasi tayo na masasabi po natin na ito yung gusto nila na alagaan. Mga hinahanap pa rin sa atin, mga Black Astolorp, Hubbard. Kailangan natin yan ikulong para makapag-produce tayo. Yung mga nasa range lang po natin ng mga native, ayan lang po yung ating pakakawalan. Kulang pa nga ito, o kailangan pa natin magdagdag. Baka sa mga susunod na videos bibili tayo ng maraming karagdagan ng mga native. Madali lang po talaga magparami. Unang-una nyo lang po talagang gawin ay yung pag-produce ng madaming babae. Gaya po natin ginawa last time na nasa 11 po yung babae at isa yung tandang. Yun nga lang, kulang pa tayo ng tandang. Sa susunod na video, yan yun po yung ating magiging target. So ito yung Hubbard natin. So kailangan po natin yan ikulong para pang upgrade sa ating mga cross heritage, mga heritage chickens, mga black at saka Hubbard, yun black copper. Kailangan natin yan ikulong para may din tayo, may pangdepensa tayo, lalo na po na madaming order din po na sisiw ngayon. So kailangan na laging handa tayo sa pag-alaga ng manok. Hindi kasi maiwasan na may biglang tumawag, may biglang magpa-reserve at may bigay. At karaniwan na hinahanap naman na sisiw na binibili sa atin mga heritage. Pag wala tayong pera. Yung ating mga native naman po, mga gaya po nito na mga sisiw, hindi naman natin basta-basta mabibenta ng tag 100 per head.
karaniwan natin na maibibenta yung mga upgraded native chicken, mga cross, hulo, shamo. Nasa 60 lang po, 50 to 60 lang yung week old po na sisiw, yung per head. So, yan yung pagkakaiba nila sa mga heritage chickens po natin. So, baka next week ay pupunta tayo ng city, babalik tayo agad o babalik tayo para humanap po ng mga sisiw na ibibenta po natin sa ating mga kaibigan. So dito yung isa nating kulungan ay yung ating papalibutan po ng ating net para may breeding area tayo dito para sa mga heritage natin. Lalo na po yung Hubbard natin, malaki. Yan naman po yung naiwan sa atin ang galing sa dati nating manuka na talagang napakalalaki. Bata pa naman, so baka 2 months pinakamatagal pwede na po yan natin i-breed ipang kasta. So sa ngayon yung ating lang muna talaga yung ating tagakasta dito, yung ating ulo. Yan. Yung pabo natin kayang-kaya mabuhay po ng damo. Wala ka po problemahin. Napakatibay na ginawa po natin dito na pabahay po ng ating manok, breeding area po para sa mga heritage. May nagtanong din po sa atin kung bakit yero daw yung ating ibinakot sa ating manukan. Para po sa akin kasi yung yero, hindi yan basta-basta masisira. Hindi yan basta-basta mapapasukan ng aso. Kasi sa ibaba, po yan, walang butas. Matibay kasi yung yero, at the same time nagtatagal kumpara po sa net. Ang net, ang paggamit sa net po ay kung dito natin ilagay, walang masyadong kapitbahay, sigurado mabilis o madali lang po nakawin. Gunting lang po yung kailangan, sigurado kakapasok na po yung ating mga magnanakaw. Kahit hayop, kaya po sirain nila yung net. So kawawa yung ating manok po, baka maubos pa yung ating investment po. Sayang naman po yung ating binili po ng mga manok na nakawin lang. Ang ating yero, di po yan basta-basta mananakawan, dahil pag sinira nila, magdudulot po yun ng maingay, makakaalarma sa ating mga kaibigan dito. Talim din po ito, kaya delikado din po sa mga magnanakaw. Parang blade ito, masyadong matalim, hait. Dito another project natin, improvement yung paggawa po natin ng pabahay. Next week yan yung ating magiging project, para sa ganun ay makaka-relax din po tayo. Lalagyan natin yan duyan dyan. Madali lang po talaga magparami po ng manok kahit maliit lang po yung ating magiging kapital. Kung mag-uumpisa po kayong mag-alaga ng native chicken po, bumili kayo na tagi 1 kilo. 2 months from now na nabili nyo po yung 1 kilo, sigurado kaya na po yan mag-start po mangitlog. At kung mag-umpisa po kayo ng native chicken po, mas maganda damihan natin yung babae. Kahit ilagay po natin na sa 20 po na babae yung ating bibilhin, at 4 to 5 na lalaki yung kanilang pares. So yan yung pinakamagandang simulan para makapagparami agad. Yung isang inahin po na native chicken, kaya po mag-itlog po ng nasa 10 to 14 o 15 eggs yung bawat cycle niya, at kaya niya pong papisain minimum 10. At kahit sabihin na lang po natin sa 20 po na inahin, tegsa 10 po na sisiw yung kanilang i-produce. Pag nagsabay-sabay po yan, 200 po na sisiw po yan. At ang kagandahan, maganda po sila o magaling po sila mag-alaga ng kanilang sisiw. Kayang-kaya nilang buhayin, basta siguruhin nyo lang po na papakainin nyo rin po sila ng magagandang pagkain, feeds. Sigurado magsusurvive po yan, makakasurvive po yan. Yan yung kagandahan sa native. Pwede rin naman pong ikulong yung magiging sisiw nila, para sa ganun po ay magamit yun naman po yung mga inahin po after 2 weeks. At mag-i-start naman po na magpakasta at mangitlog, para sa ganun ay tuloy-tuloy yung pag-produce nilang itlog para mapapisa at mag-produce ng pangkarning na ibebenta po natin. O ganun yung diskarte po sa pagpaparami, at sa ganun po ay tuloy-tuloy din po yung pagbenta po natin. Yan lang po yung mga ganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Maraming salamat po sa mga nanood po dyan ng ating mga previous videos. Maraming salamat. At kung kayo na po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan
Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Bobby Bilano from General Santos City, Imperi Laing from Nueva Vizcaya, Jay Nabing, Armando Angusto. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po palagi. Bye bye.